Sa video po na ito ay papakita ko po sa inyo kung paano i-connect ang Android device sa V8 Live Sound Card. Kung ang phone nyo po ay may USB-C port para sa pag-charge, pwede nyo rin pong itry ang setup na ito. Ang phone po na gagamitin ko ay Samsung S24 Ultra. At itatry rin po natin kung gagana ba kung gagamit tayo ng Shure SM58 dynamic microphone. Simulan na po natin. Ngayon, pakita ko naman sa inyo ang mga gagamitin ko po. So, ito po ang V8 Live Sound Card at ito naman yung Android device na i-connect ko. At itong iPad, ito ang magiging source ng aking background music. At saka ito po yung Shure Dynamic SM58 microphone. At saka ito po yung cable ang gagamitin ko po. So, that looks like that. Ganyan. And gagamit po ako ng earphone to monitor the audio. Tsaka ito po ang gagamitin kong adapter. So dito makikita nyo po ay may camera icon at tsaka USB-C po ang end niyan. Tsaka kung pwede, hanap po kayo ng may ganito, may USB-C para pwede nyo siyang i-charge habang kayo ay nagre-record or nagla-live stream. So, kahit isang ganyan lang. Kahit isang USB port na may camera icon at saka USB-C para makapag-charge kayo ng phone habang kayo ay nagre-record or nag-stream. Now, gagamit po tayo ng isa nito, TRRS 3.5mm at saka micro USB. Normally, pag makabili kayo nitong V8 Live Sound Card, kasama na po ang cable na ito. Now, pwede rin po namang gumamit ng mga cable na ganito. Kaso, kailangan nyo lang masiguro na TRRS. So, ibig sabihin, USB-C. So, ito USB-C at saka ang dulo niyan. So, dito dapat TRRS. Ang problem lang nito is ang mga output nila, kahit TRRS pa ang end nito, ang audio output or sabihin natin recorded audio output, yung iba hindi maganda. Yung iba parang radio na parang up and down yung audio output, hindi stable. So, ang pinaka-advice ko na gamitin is this one. Itong pinakamagandang audio output pag gumamit kayo nito. So anyway, kung ako sa inyo, kung bibili kayo ng ganito, i-make sure nyo po na compatible siya sa phone na gagamitin nyo. Yung ibang mga bilihan nito, minsan walang description kung anong compatible siya. Kung ganon, pwede nyo na rin i-try. Okay, so ngayon simulan na natin ang pag-connect. Ngayon, i-connect ko po muna ang dynamic microphone. So, makikita nyo po dito, hindi po ako gagamit ng any adapter. So, kung ganitong klase ang microphone nyo po, kukonect ko lang dito. At saka ang other end, connect ko directly dito sa microphone. Okay, sunod naman na i-connect natin ay ang headphone or earphone. May mga V8 sound card na pag ginamit mo or kinonect mo sa headset, gagana rin ang built-in microphone. Kaya pag ganun, hindi nyo, let's say, ang gagamitin nyo lang ay microphone na kung anong kinonect yung microphone, huwag nyo pong i-connect ang headset na may built-in microphone dito kasi magpipick up din po siya ng voice. So, i-connect nyo po sa earphone. To be safe, i-connect nyo na lang sa earphone. Kahit may built-in microphone pa yan or wala, pag kinonect nyo sa earphone, hindi yan magpipick up ng voice. Ngayon naman, i-connect natin ang Android phone na ito. So, gamit tayo nito. Ito po ay USB-A to micro USB. Ito naman ay kasama rin kung bibili kayo ng V8 Live Sound Card. Now, ang micro USB, connect po natin sa charging. So again, sa charging, hindi po sa Live 1 or 2 sa charging. At saka yung other end, itong kabila, ilagay naman natin dito sa camera USB adapter. So yung may nakaano na camera icon. Okay, so ngayon naman, i-connect natin yung other end dito na sa Android device. Okay, at ngayon, nakaset na po tayo. Ngayon, kung gusto nyong i-connect ang source ng music nyo wireless, so ibig sabihin Bluetooth,
pwede rin. Kung gusto nyo namang line in, let's say, minsan nahihirapan kayo sa signal para mag-pair silang dalawa, ang V8 at saka kung anumang source ang gagamitin nyo, pwede nyo gamitin ito as long as may headphone port ang source na gagamitin nyo. So, kung gagamit kayo nito, ang gawin nyo lang ay yung micro USB, i-connect nyo dito sa accompany or instrument, at saka yung other end, i-connect nyo kung nasaan ang headphone port, like this one, nandito banda. So anyway, sa video na to, hindi tayo gagamit nito kasi kukonect natin itong source ng music, wireless. Gagamit tayo ng Bluetooth. I-pair natin sila. Now, ang advantage lang nito, pag may ganyan na USB-C, halimbawa, mayroon kayong power bank or portable charger, kapag kinonect nyo ito dito, let's say, ito USB-A, so connected sa power bank. Tapos yung other end, i-connect nyo dito para ma-charge ito. So, ibig sabihin, hindi na kayo mag-worry na mag-lowbat kung nagre-record man kayo or nagla-live stream. So, yun po ang advantage ng may ganito. So, hindi ko lang po ito i-charge kasi hindi naman siya lowbat. Okay, so i-connect natin ito using Bluetooth. On po natin muna. There it is. Okay, so nakita nyo po nag-show up siya dito. Now, kung first time nyo pong i-connect itong, let's say, source ng music nyo sa V8 Live Sound Card, normally nag-show up siya sa baba. Like this one here, nag-show up siya sa baba. At saka make sure na i-on nyo po muna yung Bluetooth kasi wala kayong makikita dito kung hindi naka-on yung Bluetooth. So, after on, hanapin nyo po dito ang V8 Sound Card. Okay, ngayon, i-connect na natin. I-tap po natin ito. Okay, so now nakasulat dito, connected na siya. Makikita nyo naman, pag hindi na siya nag-blink, pag solid na yung light niya, connected na siya. So yan, connected na. Okay, open ko na po yung YouTube app dito. Okay, so ngayon naman ay mag-start na po ako mag-record dito para ma-share ko po sa inyo kung ano yung aking naririnig dito sa earphone. So ang gagawin ko po ay kung ano man ang recorded audio dito, isi-sync ko po siya. So i-combine ko po siya sa camera na ito para maririnig nyo ang audio, the recorded audio dito galing sa phone, pero ang video is kung ano ang ginagawa ko dito. Okay, so mag-start na po ako mag-record. Okay, so right now nakasulat po dito recording audio via USB-C. So yun po ang palatandaan sa mga Android device na connected sila. Kasi pag hindi po yun nag-show up, ibig sabihin baka hindi siya talaga connected. So ibig sabihin baka yung ginagamit yung microphone is ang built-in lang, gamit ang built-in microphone ng phone, hindi connected talaga dito. Ibig sabihin walang effects na manggagaling dito. Ngayon, to test kung connected ba sila, kung okay ba itong adapter na ginagamit nyo. Ang gawin nyo po is gamit kayo ng voice changer dito. Kapag hindi nag-change ang voice nyo dito sa recorded audio, ibig sabihin hindi tama yung adapter na gamit. Malamang hindi siya compatible sa phone na ginagamit ninyo. Okay, so maybe try natin. Gamit tayo ng voice changer dito. Okay, so ito po ang voice changer. So, palagay ko po is nag-iba din yung recorded audio. So, narinig ko po ngayon, nag-iba yung aking voice, parang baby voice or female. Okay, change ko po ulit. Okay, so iba na naman yung aking boses. So again, teka, balik muna ako. Yun po ang palatandaan kung tama ba yung ginagamit mong adapter. So, ngayon, ang voice ko po wala pang effects kasi ang echo ko dito is nasa 0. Pag dinagdagan mo, let's say kakanta ka, so turn up mo lang or increase mo lang yung volume. Okay, 1, 2, 3, sound check, so ganun. Tsaka itong mga sound effects dito, of course, magagamit mo naman sila. Teka. Anyway, ang disadvantage lang dito is walang volume ang mga sound effects. So kung ano yung nandito, anong naririnig mo, yun na yun. Hindi mo sila mababawasan. Remember, hindi po lahat ng V8 ay pare-pareho ang audio output. May mga V8 sound card na ang tunog nila is tunog lata. Kasi nakatry na ako ng ibang klaseng, actually same V8, pero sa iba ko nabili.
So, yun, hindi po pare-pareho. Malamang dahil maraming manufacturer ng V8 kaya kaya dahil doon siguro kaya nag-iba-iba yung audio output ng mga V8. Okay, treble, nasa sa inyo kung anong gusto niyo, bass. Ang bass, let's say kung ang boses niyo ay deep, um, ko na babaan niyo yung bass. Pero kung ang boses niyo naman is manipis or matining, ang gawin niyo po is ang treble, babaan niyo siya. Kasi 'pag tinaasan niyo yung treble at saka matinis na ang voice niyo or thin, then mas lalo siyang mas lalo siyang ninipis ang boses niyo. So, gano'n po ang paggamit ng bass at saka treble. Ah, test niyo po muna bago kayo mag-record, to make sure. Okay, so dito naman sa record volume, kailangan po na, nakataas po ito palagi kasi 'pag mababa ito, ang recorded audio niyo or ang recorded audio niyo or yung audio niyo sa live stream, mababa din. Itong music naman alam niyo na siguro ito, yung background music niyo volume. Puwede niyo siyang pataasan dito mismo sa source or dito. So, i-on po natin ito. Okay, so puwede niyo pong pataasan diyan or babaan kung gusto niyo, or taasan niyo po dito kung gusto niyo. Okay, so napansin niyo po na, gumagana siya kasi 'di ba kinonect natin ito kanina, Bluetooth, connection. So, puwede niyong control ang volume dito, ganyan, at saka dito rin. So, nasa sa inyo po. Ang monitor, nasa sa inyo naman kung gaano kalakas gusto niyong marinig yung audio output. Ang itong monitor dito, hindi ito nakakaapekto sa audio recording niyo. Kahit mataas ito, same pa rin ang audio output niyo diyan or sa live stream. Kahit mababa or mataas, parehas lang 'yon. Ang importante is the record volume knob. Ang music, so it will depend also kung mataas yung volume niyo diyan, then mataas din ang volume ng music niyo dito sa recording or streaming. Dito naman, sound effects nasa sa inyo kung gagamitin niyo 'to. So ngayon napansin niyo po na gamit ko itong Shure SM7. So ngayon napansin niyo po na gamit ko mula simula itong, Shure SM58 dynamic microphone na wala akong ginamit na fithead dito. Ginamit ko lang itong cable, XLR to 1/4 inch or 6.35 millimeter. 'Yun ang kagandahan ng microphone nito, hindi niyo kailangan ng mga fithead. Yun nga lang medyo medyo mahal-mahal ng konti ito kaysa sa mga regular na mga microphone. BM800 condenser microphone, yun po ang pinaka-compatible sa mga V8. Kasi 'pag yun ang ginamit niyo, malakas po siya at saka, hindi niyo kailangan ng 48 volt phantom power. So again, BM800 condenser microphone, di niyo kailangan ng 48 or external 48, phantom power kasi yun po ang compatible sa mga sound cards na ganito. Usually ang kailangan ng mga external 48 volt phantom power, yun ay mga high-end, mga mamahalin na mga condenser microphone. Okay, so kung gagamit tayo ng effects, so yun, ito lang naman ang effects dito, bass, treble, at saka echo. Yun po ang maximum ng echo. Mag-sample song recording po ako kahit short lang. Kaya dalagyan ko po siya ng echo. So maybe lagay ko lang siya sa 3 o'clock, so papunta dun. Tsaka microphone ko is nasa 2 o'clock. Music, so diyan na siya, nasa mga 10 o'clock kasi in-adjust ko rin yung volume niya dito. Pag wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan. Okay. So anyway, yun po ang short sample. Anyway, nasa sa inyo po kung ima-maximum niyo po yung echo. So kanina hindi ko po siya nilagay sa maximum. Nakalagay lang siya sa 3 o'clock. Anyway, ganun po ang pag-connect sa mga Android device. So nasabi ko po kanina, kung ang gamit niyo po ay tablet, as long as ang end niya ay USB-C, pwede niyo rin pong gamitin ang adapter na 'to. So ang tawag ko po dito is USB-C camera adapter kasi yung
lightning camera adapter naman sa mga iPhone. Yung mga options dito, pwede nyo rin naman silang gamitin at anytime. Kung gagamitin nyo yung electro, so ganyan po ang magiging output niya. Ito namang dalawa ay voice changer. So, ganyan. Yan. Okay, ganyan. So, ito namang Shockwave, hindi lahat ng V8 may ganito. MC is advisable ito sa mga, let's say, rap music. So, ganyan po ang tunog niya. Kung gusto niyo ganyan, then piliin niyo po siya. Kung ayaw niyo naman, tap niyo lang ulit or press ulit, mawawala siya. So, back to normal. Parang konti lang naman ang diferensya. Ang dodge naman dito is, halimbawa, gusto niyo magsalita na may background music para pag nag-stop kayo magsalita, may music. So, yun lang ang gamit nito. Okay, let's try. Okay, so ngayon i-on ko na po ito. So, ngayon naka-on na po ito. Hindi man naman masyadong nawawala. Andiyan pa rin siya, pero hindi ganun kalakas kung mag-stop kayo magsalita. So, ganyan. Pag nagsalita kayo ulit, ang music niya is hindi talaga malakas. At least yung ang mangingibabaw ay ang boses niyo po. Hindi yung music. Pero pag nag-stop kayo, talagang tataas siya. So, ganyan. Okay, so ganun po ang gamit ng dodge. Okay, so yun lang po ang share ko po ngayon. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. At salamat po sa panunood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, kung gusto niyo po ang mga video na to, mag-subscribe po kayo. At saka pakihit na po ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko po na mga Tagalog tutorials. Sa mga English speaking, if you want English tutorials, I do have a separate channel. It's Janed's. You can just search at Janed's and you will find me there. I'll be adding a link also under the description. So again, maraming salamat po sa panonood and until next time.